Somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, need somebody to heal. Hello everyone! Ang video ito ay ang paggawa ng kimchi, ang version ni Janeline G. Alejo. Yun, ito mayroon tayong dalawang mansanas, may carrots, may luya, may bawang, may glutinous rice, may chili powder, brown sugar, and ayun, itong patillas. Ayan. At may dalawang umbok o kaya naman hindi repolyo pala. Chinese cabbage. Ayan. Doon, start na tayo guys na maggawa ng ihanda ang gagamitin natin sa paggawa ng kimchi ni Janeline G. Alejo. Ang version ni Janeline G. Alejo. Ayun, ako guys, yung iba kasi gusto nila, buo nilang nilalagay yung Chinese cabbage o kaya naman umbok in Ilocano. Ayun. And ayan, yun, hiwain na natin. Ganito ang paghiwa ko guys. Depende guys sa gusto nyong hiwa. Pero ako guys, kasi gusto ko yung bite, yung parang siya, yung sakto lang sa pagsubo, yun. Yan. Hiwain na natin hanggang mahiwa natin lahat. Yun. And pagkatapos natin mahiwa, guys, yun, ilagyan na natin ng asin. Yun. Para ma-ferment o kaya naman parang yun ang magluluto. Ayun. Ang asin ang magluluto doon sa ating umbok. And syempre, yun, papatayin din niya yung mga kung may uod man dyan na nakasiksik or what. Yun. Basta. And ayan guys, yun. Pag kulang ng asin, dagdagan lang. And ayun, ibabad lang natin sa asin. Yun. Sunod na nating hiwain ang itong anong pangalan nito? Nakalimutan ko na. Itong onion leeks. O, diba? O, nahalala ko. Yan, onion leeks. Hiwain natin. Depende na rin din guys sa hiwa na gusto ninyo. Ako kasi gusto ko yan pahaba. Ayan. Yun. And yun, isunod na rin din natin guys ang carrots. Yun, balatan natin syempre. Halangan naman na hindi natin balatan yan. Kaya kailangan din nating balatan. And depende na rin din guys sa hiwa na gusto ninyo. Yun, kailangan yun, hiwaan din natin siya. Ako guys, gusto ko ang hiwa is yung pahaba para pare-parehas sila ng hiwa. Eh, nasa inyo na rin guys, nasa depende na rin sa inyo kung ano yung gusto nyong hiwa. Pero ako kasi gusto ko yung ganyan, yung pahaba siya. And ayun, yung pagpatuloy lang po nating hiwain hanggang matapos. Yung pagpasensya na ninyo guys at dahil binilisan kong paghiwa dyan. Charot! Charis! And ayan, enjoy watching guys sa ating paghahanda ng ating gagamitin sa version ni Janeline G. Alejo ng paggawa ng kimchi. Ayun. Shout out pala kay Sis Rolly Zels. Ayun. May nag-message. Ayun. Shout out pala kay Sis Rolly Zels dahil minsan kasi nanood ako ng kanyang video. Ayun. May nakita akong paggawa ng kimchi, kaya ayun, natakam ako. Ayun, tagal ko nang gustong gumawa. Ayan, and ngayon ko lang na naisipang maggawa dahil ayun, nakapunta ng palengke. Ayun, kaya shout out kay Sis Rolly Zels. Ayun,
Gustong-gusto ko yung kimchi. Yun, lalo na kapag haluan ng piniritong karne na maninipis. Yun, pang samgyup ba? Samgyupsal. Yun. Yun. Yan, hiwain din natin balatan natin ang bawang o kaya garlic, syempre. Then pati yung luya, ginger. Yun, ang ating ginger, ang ating luya. Balatan natin and hiwa-hiwain din natin ng pa-cubes na maliliit. And ayan. Tinansya ko lang guys ang paglagay ng luya and wag masyadong madami kasi hindi siya masarap kapag nananaig yung lasa ng luya. Kaya yun, tansya na lang guys, depende dun sa gagawin ninyong per kilo ng umbok o kaya naman Chinese pechay o kaya yon Baguio pechay. Parang ganon, Chinese pechay, Baguio pechay, tama, yun. Yan, at ayan, balatan din natin syempre ang apple. Yan, kailangan din natin talagang balatan ang ating apple at ayun, hiwain ng pa-cubes. Dahil guys, i-blender po natin ito para yon mapino or smooth na ilagay natin sa ating gagawing kimchi. Yon, kailangan po nating balatan. And ayun, kailangan natin tanggalin ang mga buto at balat. Yun, yung iba guys, sa mga napapanood ko, hindi nila tinatanggal yung balat. Pero ako, choice ko kasi tanggalin yung balat. Kaya, yun. Depende na rin po sa inyo guys kung paano ang paggawa nyo ng kimchi. Pero ako guys, ito ang version ko. And ayan, lagyan natin sa mangkok na malinis. Siyempre, malinis. Alangan naman, 'di ba? Kailangan malinis lahat. And ayan, hiwa lang tayo. Ayan. Enjoy lang sa panonood guys, at kung gusto niyo pong matuto at gumawa ng kimchi at sa mga mahilig sa kimchi, libre pong magluto, gumawa. Ayun, sa mga mahilig sa kimchi. Ayun, hindi ko pala naisali ang labanos. Ayun, nilagyan ko rin po siya ng labanos. Masarap din siya kapag may labanos. And ayan, yung nabili kasi ng mister ko is panat. Pero okay lang yan, at least may naihalong labanos. Ayun, masarap din kapag may labanos guys. Napakasimpleng gumawa lang ng kimchi pala. DIY na paggawa ng kimchi, do it yourself pag gusto mo kumain ng kimchi. Sa totoo lang guys, kapag bumibili kami ng kimchi dito na naka-tupperware, naka-box or naka-tupperware na yung transparent tupperware, mahal na siya guys. Ayun, kaya kung gusto nyo makatipid ng paggawa ng or makakain ng kimchi, gawa na lang kayo guys. Madali lang pala siya. Tsaka syempre haluan ng sipag para makagawa ng kimchi, at syempre para makakain ng kimchi na makakamura ka, ikaw na lang gumawa. Ayun, madali lang naman. Syempre effort para makakain ng kimchi. Yun, at saka gusto makatipid, pero kung tinatamad ka namang gumawa ng kimchi, edi bumili ka na lang guys. Diba? Kaya lang, syempre, pag gusto mo nang makatipid at gusto mo namang makakain ng kimchi, ayan, ikaw na lang gumawa para makatipid guys. Madali lang naman ito. And ayan na guys, hiwain na natin ang ating labanos na pahaba. Yun, choice ko kasi guys na pahaba ang ating labanos na paghiwa. And ayan, ito na, yun. And ayan, isunod na natin guys ang halo ng
or kaya paggawa ng pagtunaw, hindi pagtunaw ng glutinous rice. Ayan. Ang ginawa ko dyan guys ay isang cup na glutinous rice and isang 1 and 1/4 na tubig. And ayan, iluto natin guys ang glutinous rice hanggang ito ay lumapot na makita nating maluto siya. And ayan. Paalala lang guys, ayun. Nan. Isunod na natin guys, ayun, may isinali pala akong cube ng shrimp. Ayun, kailangan din natin ng ihalos ng cube na shrimp sa hot water. Ayun, hinalo ko po dyan guys, itinuna ko sa hot water yung shrimp. And ayan, ilalagay na natin sa blender ang ating naiwang luya, bawang at saka apple. And ayun, ilagay din natin dito yung tinunaw nating shrimp na may hot water. Yun. And yan, i-blend lang natin guys hanggang matunaw hanggang ma-blend siya ng mabuti. Yan. And pagkatapos niyan guys, binabad natin sa atin ang ating umbok, ang ating Chinese pechay, Chinese cabbage, parang gano'n. And ayan, hugasan natin ng maayos dahil syempre guys, maalat ito dahil nilagyan natin ng asin. Kaya hugasan natin at saka pigain. Syempre, pigain natin guys para walang maihalong tubig sa ating gagawing kimchi. Yan. Pan mo lang, pigain. Yan, hanggang pigain mo. And guys, pagkatapos niyan, strain lang ninyo guys. Lagay nyo sa strainer para yung excess water matanggal siya. Para maganda, ayos na may halo sa ating kimchi paste na ginawa. And ayan, yun. And after that guys, yun, kailangan natin i-drain syempre. And ayan, ihalo na natin ang blend nating bawang, sibuyas at saka apple. And kung nakikita ninyo guys na iba na yung pinaglagyan ng ating glutinous rice na linuto, hindi ko na naipakita guys na manipis pala yung pinaglutuan ko ng glutinous rice, kaya nilipat ko doon sa mas makapal na lutuan. Ayan. Kaya yun. And ayan guys, sinagyan na natin ng patis, ng 1 cup patis, and ito nilagyan natin ng 3/4 cup ng sugar. Yun. At inilagay natin, ang binili ko guys na chili powder is 1/4, and ayun, nilagay ko yung kalahati. Pero depende na sa inyo guys kung gaano kaanghang ang gusto niyo na ilagay. Pero sa akin guys, yun, sakto na lang siguro yung 1/8 na chili powder. Ayun. At yun, minsan kasi nagtatanong ako kung saan pwedeng bumili ng chili powder. Yun, pwede pong bumili sa Korean store. Mayroon din po doon kung mayroon kayong Korean store sa lugar ninyo. Okay, so yun. And ayun, nagdagdag pa ako ng konti dahil parang kulang pa. Kaya ayun. Depende na rin guys sa panlasa ninyo ang gagawin ninyo. Kung gusto nyo ng matamis, kung gusto nyo ng medyo maalat at maanghang-anghang, nasa inyo guys ang paggawa. Ayun. Kaya matatansya ninyo guys. Kaya ayun ang kainaman na paggawa ng kimchi dahil natatansya mo kung gaano kaalat, gaano kaanghang at gaano katamis ang iyong gagawin na kimchi. And ayan guys, ayun, maraming salamat sa panonood. Yan, kapag nahalo na guys lahat yan, and okay na guys. Ayun, and i-freezer na lang po ninyo para ma-ferment siya, para tumagal siya. Okay na ang kainin within 3 days. Pero ako guys, after pagkagawa ko, dahil takam na akong kumain ng kimchi, ay akin nang kinain. Kumain na ako at akin nang inulam. Masarap din guys iulam to at masarap isama sa
fried fish. Ayan. Thank you everyone! Somebody to know, somebody to have, somebody to hold.